yung style ni Respicio eh, no? Para siguro para magmukhang nakakatakot. Uy, nakakatakot si Harold Respicio kasi sigaw na sigaw. Hinto na ho natin yan mga bossing. No? Punta muna tayo dito kay Guanzon naman. Kay Guanzon, ha? 81 birthday ni dating Pangulong Duterte eh. Siyempre lahat ho ito mga kababayan may kanya-kanya pong mga speech. Dali. Sige, tuloy. Game. Ilang taon ako sa politika. Sa tiyan pa lang nanay ko, 67 years old na ako. Ngayon, politiko na ako. DDS. Psst, oy! Butang ina nyo, makinig kayo ha. Kukutusan ko kayo pagka... Mag-comment kayo mga DDS. I-bash nyo si Mark Ramos. Bilis! Papatay-patay kayo. Piso comment na nga lang. Ayaw nyo. Piso comment na nga yung bayad sa inyo. Ayaw nyo pang mag-komento. Pakinggan nyo si Guanzon. Ilang taon ako sa politika. Sa tiyan pa lang nanay ko, 67 years old na ako. Ngayon, okay. Politiko na ako. 67. Nasa tiyan pa lang ng nanay, politiko. Okay. Parang may tama nga itong mga ito. Hindi pa isinisilang. Politiko na. Sino ba naman yon? Sabi ni Smiling Boy. Dati Lenny yan. Nako, hindi na mapapaniwala nitong si Guanzon. Yung mga kakamping, malabo na ho yun. Remember man nanay ko, 33 years. Wala pa ako nakita ng gobyerno na ganito. Puro ka magnanakaw. Ebidensya. Alam nyo kaya nagiging boring yung mga vlogs natin, mga bossing, no? Kasi kapag bumanat sila, isa lang ang sasabihin natin, labas po ang ebidensya. Pagka ganun, tapos na, wala na. Kinabukasan, sisigaw na naman, mga magnanakaw, nagnakaw si Bongbong Marcos, nagnakaw si Martin Romualdez, nagnakaw yung... Tapos pag tinanong natin, ebidensya, labasan ng ebidensya, wala na, tapos na naman, paulit-ulit lang ng gano'n. Kaya, totoo ho, mga kababayan, nagiging boring yung ating mga vlog. Pero kung meron silang ilinalabas na ebidensya, magkakaroon ng, alam nyo, palitan. Pero sila ho, dakdakan lang ng dakdakan, mga boss eh. Salitaan lang ng salitaan eh. Mga kawatan! Ebidensya. Di ba? Ganun lang yun Ang kailangan ng Pilipinas, reforma. Zero corruption. Zero ganun nga nga pa niya, Ano naman ang kaalam ni Guanzon doon, mga kababayan? Sabi nga nito, Pasyo, sa umpisa pa lang, nagbebenta ka na ng t-shirt. Tumatakbo ka pa lang na senadora. Nagbebenta ka na ng t-shirt. Ano daw ang gagawin mo pagka nakaupo ka na? Pera pa din daw ang iisipin mo. Sabi ho yan, nito, Pasyo. Yun ang legit na DDS, ito, Pasyo. Versus ho dito. Paparinig ko ulit sa inyo, mga DDS, nanagoyo kayo ni Guanzon. Napapaniwala kayo ni Guanzon. Kasi kung ako sa dalawa, paniniwalaan ko si Topacio or si Guanzon. Mas lamang naman kahit papaano si Topacio versus dito kay Guanzon. Di ba? That is why this early, I already commit my pananalita, nagsasalita pa lang huya mga kababayan, pero kala mo, I already hinihingal na. Support to you, Vice President Sara Duterte. Whether I run for senator or not, I am going to campaign as I am campaigning now for Sara Duterte, who will be the next president of the Philippines. Kaso sandali lang, Guanzon, no? Ito, kasama ho ito ng vlog na yan, ito may sinasabi si Topacio sa iyo. Paano yan yung sinasabi? Nako, malamang bitawan ka talaga ng mga DDS kapag narinig nila ito. Ito yung sinasabi ni Topacio sa iyo. Ito pa lang si dating Commissioner Rowena Guanzon. Dito tayo nagbibigay tayo ng t-shirt sa kaibigan natin. Yes. Ito pa lang si Rowena. Yan, di ba? Ganyan sa mga kumakandidato. Tayo, nagbibigay tayo ng mga t-shirt o pamigay doon sa mga botante para makita nila, malaman nila, matuwa sila sa atin at iboto tayo. Si Guanzon daw po ano ginagawa? Guanzon ay nagbibenta yung mga t-shirt na nakalagay, mapapangiwi ka sa korap, bardagulan kung hindi mukha niya. Kita mo? Kakaibang kilos ni Guanzon. Sila nagbibigay. Yung kay Guanzon, nagbebenta. Sabi ni Topacio, Topacio? Paano pagdating niyan sa Senado?
ano na lang ang iisipin yan? ay binibenta niya. Tinatanong nila kung bawal, hindi naman po bawal. Ito lang ang naiisip ko. Bakit naman, kakandidato ka ng senador, magbebenta ka ng t-shirt? Di ba? Puro pera ho nasa utak. Oh. Kung kumakandidato ka pa lamang, pera na iniisip mo, kita na iniisip mo, ano iisipin mo pagka nandun ka na sa Senado? Di ba? Alam ba Pera, baka kailangan pambiling Gucci. Kailangan pambiling Rolex. ng PDP yan? Hindi naman po miyembro ng PDPC. Tapos ganyan pa, itatakwil, ano ka pa, sasabihin pa, hindi naman po yan miyembro ng, ng PDP. Ibig sabihin, parang gustong sabihin ito, Pasio, isinisiksik mo ang iyong sarili doon sa PDP. O, di po ba, mga kababayan? Saklap naman nun. Ikaw sabi ka na PDP, sali ako, PDP, Duterte, DDS ako. Tapos biglang sasabihin, hindi po yan PDP. Hindi po yan kasali sa amin. Kawawi. Si Commissioner Guanzon, pilit lamang niyang idinidikit, iniugnay yung kanyang pangalan kay VP Sara. Bakit? Dahil Saklap naman nun. Ibig sabihin, yung parang yung isinabi kay Roque, nakikisali lang sa politika. sikat, popular, malakas sa taong bayan, si VP Sara. Pero noong si Pangulong Duterte pa lamang ay gusto Ayan, pakinggan nyo mga DDS. Nung si dating Pangulong Duterte pa lang nandiyan daw, ano daw? gustong maging presidente, binablock niya yung certificate of candidacy. Pinapa-inhibit siya, ayaw niya mag-inhibit. Bago, nung presidente na si Pangulong Duterte, kung ano-anong sinasabi niya laban dito. Ayan, ito yung mga sasabihin ha. Yung mga sasabihin daw ni Guanzon, sabi nito Pasio, sa mga Duterte. Pakinggan nyo ho. Masanwa daw, kay Bastos daw, kay puro red jokes, pati kay VP Sara, tinawag ang Fiona. Ako pa, biruin nyo. Yung Mark Ramos nga, na hindi sumusuporta kay Vice Presidente Sara Duterte. Tayo ho, mga kababayan, hindi ko ho nasasabihan, hindi ko po nababanggit na Fiona ang Vice Presidente. Sa katotohanan, ako ay nagagandahan kahit madami yung nagsasabi sa akin na na hindi naman daw maganda ang Vice Presidente. Syempre ho, mga kababayan, syempre, di ba, beauty is in the eye of the beholder. Oh. Pero si Guanzon, galing kay Topacio, sinasabihan ng, ano daw po? Fiona. Oh, yari ka sa mga DDS niya. Magagalit sa iyo ang mga DDS. Tinawag niyang, basically, tinatawag niya magnanakaw nun eh. Biruin nyo, ha? Yung ikakampanya ninyo, yung nasa listahan ng mga senador ninyo, Ralis Carlenga, di ba? Sasabihin, magnanakaw. Paano yan, mga DDS? VP Sara na yung, 125 million in 11 days, andyan ang post niya, meron ako lahat. Tinawag niyang Fiona, ang daming sinasabi niyan, against VP Sara bago ang kapal ng mukha, gusto pang mag-spokesperson. Yun lang, no? Ewan ko na lang. Kapag ka ito, binoto nyo, mga DDS, ay nako, ewan ko na lang sa inyo. Pero hindi, kahit naman siguro iboto ng mga DDS, ito si Guaso, paunti na lang po ng paunti. Yung samahang budol, mga kababayan Biruin nyo po, sa loyalista, wala naman siguradong boboto dyan. Sa sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, kagaya po natin, lalo naman po talagang walang boboto dyan. Mga government supporter, hindi ho iboboto yan. Sa mga kakampi, malabo pong mauto ulit yan ni Rowena Guanzon. O, di po ba? Mga DDS, onti na lang po. Mga kababayan. Saklap naman. Bakit to? Biruin mo, nakailang beses na sumubok doon sa Kongreso. Hanggang ngayon, hindi pa din nanalo. Ngayon, Senado naman ang plano, ang tinatangka. Mukhang laglag, ngal-ngal pa din ho, mga kababayan. Di ba? Lalo na pagka nakita ng mga DDS, itong sinasabi nito, Pasio. Sabi ko nga ho sa inyo, dito sa dalawa na ito, kung papipiliin nyo ako, kung sino mas papaniwalaan, although parehas silang DDS, mas maniniwala ako kay Topacio kaysa kay Rowena Guanzon. Di ho ba, mga kababayan?